Ito na nga ang sinasabing kapag may tinalim, may aanihin. Bali nung nakaraang linggo pa pala ito dahil ngayon lang ulit tayo sinipag mag-edit. So ayun, at una ko agad pinitas itong mga kamatis dahil nagsilakihan at naghinuga na. Ganon din itong mga sili. Ang dami na rin mga bunga. Naku, ay kay sarap na naman aray panghalo sa pangluto or sawsawan. Bagamat mahina man ako sa maanghang, iba pa rin ang pagbibigay gana nito. Tapos itong mga okra na halos yung iba ang gugulang na. Nung nag-holiday weekend kasi hindi namin napuntahan, lalo't ang bibilis lang pala nito magsibunga. Pagkahirap-hirap tuloy kunin dahil sa tigas nito at medyo matinik na. Tapos nakalimutan ko pang magdala ng gunting. Kasakit tuloy sa kamay. Naawa na nga ako sa mga talong na aret. Ano nang nangyari din eh? Pinagtatadtad na ng mga insekto eh. Sa isip ko tuloy, hindi siguro hiyang sa pwesto dito dahil sa tindi ng init ng araw. Nung last year kasi hindi kami dito nagpwesto ng mga talong, kaya okay naman. Pero ngayon lang ito nangyari. Wala eh, syoga na eh. At kailangan pa rin kunin dahil sayang naman. Pinitas ko na nga rin pala itong nag-iisang ampalaya. Tuwang-tuwa nga ako at ba't ganito ang pagkakahugis? Ang cute eh. Nanalbos na rin nga pala ako nitong saluyot or mas kilala na tinatawag na moroheya dito sa Japan. At ngayon ko lang nalaman na meron din pala nito dito at sa tuwing tag-init lang din pala ito nabubuhay. And last, patola. Habang pinipitas ko nga itong patola, para bang ayaw kong papitasin na ring bubuyog na papunta sa akin. Subukan mong kalabanin, ewan ko na lang talaga. So ito na nga lahat ang ating mga napitas. Yun oh, may pangdagdag na naman tayong pang-ulam. Bagamat makulimlim at tila parang uulan na, diniligan ko pa rin ang mga ito upang mas makasiguro. Minsan hindi kasi malaman ang panahon dito sa Japan. So paano ba yan hanggang sa sunod ulit na pag-harvest? At sana ay mas marami pa tayong bunga na makuha. Sinisiguro niya pa talaga kung meron pa. And so ayun lang muna guys at maraming salamat nga pala sa panonood. Bye-bye!